Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's November 1 pa rin po, araw ng Sabado. At pag-usapan natin mabilisan lang itong kinakalat ng mga didilis. Meron po silang kinakalat ng naratibo. Ewan ko kung naratibo ba to o chismis. Sabay-sabay po sila nagpo-post mga kababayan. Talagang itong mga to nagmi-meeting. Talagang organisadong parang sindikato itong mga to yung mga fake news peddler. Sabay-sabay silang nagpo-post ng mga tungkol sa isang topic. No, isa na po rito si Cathy Bunag. Isa po yan sa miyembro ng mga keyboard warriors ng Duterte. Ito mga kababayan na si Cathy Bunag ay nag-post, nahuli ang nagtangka sa buhay ni Sergeant Orly Gutesa, so good luck. Pinapalabas nila na itong si Sergeant Orly Gutesa, ito po yung tanim witness tuloy, sorry. Ito po yung special na witness ni Marcoleta na galing po kay Defensor. Ito pong si Defensor ay pamali-mali po ng sinasabi, ubod ng sinungaling. Di ba? Paano ka maniniwala sa sinasabi ng isang tao yung mga sinasabi niya ay mali-mali? Di ba? Maniniwala ba kayo sa tao na fake news ang sinasabi? Unang-una, sabi ni Defensor na pinaniniwalaan ni Marcoleta. Sabi ni Defensor, eto raw si Orly Gutesa ngayon ay nandoon sa tawag dito, custody ng Philippine Navy o mga Marines. Sabi ni sabi ni Defensor at sinang-ayunan ni Marcoleta. Pero sabi mismo ng Philippine Navy, ayon po sa kanilang spokesperson, etong si Orly Gutesa, itong retired na Marine, ay wala po sa kanilang kustudiya at wala po silang balak na ito po ikanlong sa kanilang samahan. Sapagkat ang Philippine Navy, Philippine Marines, ay hindi po sila political. Hindi po sila sumasama sa mga ganyang usapin sapagkat sila ay mga profesional. So kalokohan yung sinasabi ni Defensor na pinaniniwalaan ni Marcoleta na itong si Orly Gutesa, itong kanilang Teka. Nababanggit ko lagi yung tinanim Hindi, itong kanilang witness ay hindi po, kumbaga wala silang pakialam. Sino ba yan si Orly Gutesa para kanlungin ng Navy? So ang ginagawa nito ni Defensor, sinisira niya yung credibility ng Navy. Bakit? Kasi magkakanlong ka ng naninira sa gobyerno o nagkakanlong ka ng peking witness. Hindi po ganoon ang Philippine Navy. Kaya sabi nila, kami professional. Hindi kami sumasali sa ganyang mga usapin. Kahit pa mag-imbento kayo ng salita, hindi po totoo yan, yung sinasabi ng Philippine Navy. So, yung sinasabi ni Defensor ay hindi po totoo, fake news. Isa pa sinasabi ni Defensor, eto raw si Martin Romales sa may pag-aari na 3,000 hectares na lupa diyan po sa Forbes Park sa Makati. Paano mangyayari 'yon? Yung kabuuan ng Forbes Park ay 250 hectares lang. Saan nanggaling yung chismis ni Defensor? So, mali-mali. Tapos ngayon, maniniwala kayo kay Defensor? At tanga kayo kapag naniwala kayo sa taong ubod ng sinungaling at puro imbento. So, sinabi rin niya na ito raw si Orly Gutesa na hawak ng mga Marines ay meron daw umiikot-ikot. May parang gustong gurgurin itong si Gutesa. Kaya ito, meron na nga raw nagtangka sa buhay ni Orly Gutesa. Meron na raw nung nakaraan, inambush si Marcoleta. Tapos ngayon, nahuli na raw yung nagtangka sa buhay ni Sergeant Orly Gutesa. Guys, tingnan nyo Gamitin nyo naman yung inyong mga common science. Common science. Common sense.
Bakit nila gugurgurin si Gutesa? Dahil tinuro niya si Martin Romualdez, saka sino ba yung isang si Saldico? Bakit? Credible ba yung kanyang statement? Para bigyan mo ng oras o panahon o gastusan para gurgurin yung tao na yon? Wala nga saysay yung kanyang sinabi. Meron ba saysay? Yung notaryo nga lang peke daw di yung mas lalo na yung mga pinagsasabi, hindi po totoo at hindi po credible. Etong si Sergeant Oli Gutesa at panay panay chismis lang naman sinabi niya. Inabot niya ba kay Martin Romualdez yung pera? Inabot niya ba kay Saldico yung pera? Hindi ko po sila pinagtatakpan. Mga kababayan gusto ko liwanagin, hindi ko po sila pinagtatakpan o pinagtatanggol ito si Romualdez at itong si Saldico. Kung talaga silang involved, wala namang problema Dapat managot talaga sila. Pero chismis lang yung sinasabi ni Gutesa Inabot niya ba kay Martin Romualdez? Inabot niya ba kay Saldico? Sinabi lang. Base sa chismis. Base sa wento-wento. Siguro abang dinadala nila yung pera. Kung totoo na nagdala siya ng pera, siguro sabi, dadali natin to kay congressman, yung mga congressman na corrupt. Tapos iwanan natin dadali. Ganun lang, chismis. Pero hindi naman nila nakakita mismo aktual na tinanggap yung pera. Nandun ba si Martin Romualdez? Nandun ba si Saldico? O doon daw sa bahay dinala? Pero wala pa rin Tapos, pagtatangkaan ng buhay ni Sergeant Oli Gutesa, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, alam nyo kung sino ang kung may mangyayari man kay Gutesa, alam mo kung sino ang naisip kong pwedeng gumawa nun? Ay yung mismo nagtanim sa kanya. Sa tingin ko, kung may mangyayari dyan kay Gutesa, malamang, sa isip ko lang, base to dun sa aking kapangyarihan. Sa naisip ko lang. Malamang yung nagtanim sa kanya. Kasi etong si Gutesa pwedeng bumaliktad. At pwede niyang baliktarin ang kanyang statement. Sabihin niya, pinilit lang. Nababasa na nga ako na ganun mga kababayan Pinilit lang ako ni Marcoleta at ni Defensor Nabasa ko lang yun. Hindi ko sinasabi yun Nabasa ko yun. Ewan ko kung totoo o fake news yun. Pero pwede mangyari yun. Kaya kung may mangyayari man kay Oli Gutesa, alam nyo na kung sino. Pero hindi ito pag-aaksaya ng panahon, ng pera, ng oras, ng mga tinuturo niya. Kasi kahit pumunta pa sa korte, wala pong kwenta yun Yung testimonyang ganon, hearsay po yan Hearsay po yan Unless, mako-corroborate. Tama ba? Marami pang mga kasama niya na magsasabi, totoo po yan sinasabi ni Gutesa, totoo po. Kaso yung dalawang itinuro niya, nakakilala niya, yung dalawa itinanggi. Doon pa lang, wala na Tinanggi na, wala po kami alam dyan. Hindi po kami nagdadala ng pera dyan, ganyan. So, wala na. Kaya nga hindi na bumabalik si Gutesa Baka gutay-gutay. Baka gutay-gutayin niya. Kasi sa totoo lang, pwedeng bumaliktad dyan Di ba? Tapos nahuli na rin yung nagtangka sa buhay. Wow, chismis lang yan. Eto mga DDS kasi ang hilig magawa ng mga inventong kwento. Parang si Defensor lang. Tingnan nyo mga kababayan, basahin lang natin ilang comments dito ito mga kababayan, sabi ko sa inyo parehas kami naiisip may kasabihan ng mga matatanda na kung sino ang naglabas, siya rin ang magliligpit. Di ba? Kasi sa totoo lang, wala namang saysay yung kanyang testimonya. At kapag ito ay bumaliktad, yari yung naglabas sa kanya. Ito, nagpangalan. Ito. Sino papatay dyan pag hindi si Defensor, si Marcoleta? Baka ilaglag sila. Tinawanan pa. Hindi, di ba? Di ba mga kababayan?
Kasi hindi pag-aaksayahan niya ng mga tinuro niya, Romualdez at Saldico, hindi pag-aaksayahan ng oras yan si Gutesa. Kasi wala namang bearing yung kanyang testimonya. So kung mayroon man mangyari dyan, baka kasama sa plano yan. Yung pa naisip ko, baka pwedeng sakripisyo. Tapos palalabasin nila, ginorgor na itong ginorgor ng administrasyon. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi yan pag-aaksaya ng oras. Kasi wala namang bearing yung wala namang ebidensya. yung notaryo nga, peke pa. Kaya itong nilalabas sa mga naratibo o chismis na itong mga DDS, wala pong kakwenta-kwenta. Saka puro lang sila ganyan, nahuli na, nagtangka sa buhay ni Sergeant Orly, oy, nahuli na po, ang ganyan-ganyan, no, nahuli yan, pare-pare sa mga DDS, pare-pare sa kanilang sinasabi. Pero ilabas mo, wala naman lumalabas. Wala nga sa mainstream media yung kwento na yan So pakana ito ng mga DDLs na talagang, walang magawa. Mema lang, mga kababayan, mema lang. Matapos, ito. Paano kaya magbenta ng account? Dami dito mga trolls at ilan lang ang friends at lock profile. Baka naman. Yung mga nagko-comment na sumasang-ayon sila dito kay Kati Bunag. Mga kababayan karamihan trolls. Ayan po ang gawain ng mga didilis. Kaya itong pinagkakalat nila na chismis, parang mga tanga lang ito, mga mema lang. Tingnan niyo mga kababayan, dito nga sa reactions, dami po natatawa, dami po natatawa dito po sa post na ito. Kasi, ewan ko ba? Kaya mga didilis, di ba kayo titigil? Puro na lang kayo fake news. Mga wala kayo sa ayos. Imbis na tulungan nyo na lang ang gobyerno. Masaya pa, makakatulong pa kayo sa gobyerno, hindi yung puro kayo paninira, puro kayo kwento, puro kayo chismis, na wala namang katotohanan. Nahuli daw yung nagtangka sa buhay ni Sergeant Orly Gutesa. Good luck pa. Ayan mga kababayan, kinakalat na naman ng mga DDLs. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga kwentong barbero, mga kababayan. At ito mga kababayan, bilang pagtatapos, gusto ko lang pag-usapan natin saglit itong si Anjo Iliana. Ito si Kupal din to. Kaya hindi ito nabalik sa Itbulaga dahil nakikita natin yung pag-uugali na ito. Matindi talaga ugali na ito kaya ito ay hindi na naibalik yan po sa Itbulaga. Sinabi niya, alam ko kung totoo itong balita na ito pero sa tingin ko naman totoo. Sabi niya, ni Anjo Iliana, hinamon si Senate President Soto na ilabas sa resibo na binibigay niya ang sweldo niya sa Senado sa mga scholar. May nabasa nga ako nagpapasalamat siya kay Tito Sen dahil nadadagdagan ang mga scholars ni Tito Soto. Hinamon niya pa Senate President Tito Sen. Bakit, Anjo Iliana, ikaw ba meron bang naitulong? May ambag ka ba? Bago mo questionin yung iba, tingnan mo muna sarili mo. Anjo Iliana, meron ka bang ambag? Ano ambag mo? Pamburaot? Ayan, ambag mo, mamburaot. Mamburaot, yan ang ambag mo. Wala ka naman ding kwenta Kaya nga hindi ka naibalik yan sa Itbulaga kasi siguro kilalang kilala ka nila yung pag-uugali mo. Pero mo, pati ba naman yung pagbigay ng sweldo ni Tito Sen para sa mga scholars pakikialaman mo? Wala ka namang karapatang makialam. Sa kasino ka ba? Bago mo questionin, yung ginagawa ni Tito Sen, tingnan mo muna sarili mo. Anjo Iliana, tingnan mo kung meron ka bang ambag sa lipunan. O isa ka ring DDS na imbis na makatulong sa bansa, idagdag pa sa problema. Hindi ko nababasahin itong mga nakasulat dito. Basta yun na yun. Wala kang pakialam kay Tito Sen. Basta ang alam namin, meron, hindi ko lang na-save pero may nagpasalamat kay Tito Sen sapagkat
nakatanggap po siya ng scholarship galing kay Senator Tito Soto. Hindi kinakailangan magpakita sa iyo ng resibo. Huyo ba, Andrew Iliana? Sino ka ba para sumunod itong si Tito Sen sa'yo? Wala ka nga sa katiting eh. Wala ka sa katiting ni Tito Sen, tapos susunod siya sa sinasabi mo, pakialam niya sa'yo. Kung magngangawa ka dyan, siraulo pala itong Andrew Iliana na to eh. Palibasa laos na, wala nang tumatanggap na hindi na nabibigyan ng proyekto, ganyan ang ginagawa. Puro ngak-ngak na rin. Laos na yan si Anjo, wag patulan. Kumukuha lang ng media mileage yan. Ibig sabihin, papansin. Papansin, etong kulang sa pansin. Etong si Andrew Iliana, kaya ganyan mga sinasabi niya. Di ba? So, ayan mga kababayan. Bago ka mamansin ng ibang tao, tingnan mo muna sarili mo kung ikaw ba ay may ambag sa lipunan. Ngayon, kung isa kang didilis na wala kang ambag, dagdag ka pa sa problema, mas maganda manahimik ka na lang. Di ba? Kesa yun, dakdak ka ng dakdak, wala ka na mawenta. Ano ba yan? Ibang klase to. So ayun mga kababayan, ayan po yung mga pinagagawa ng mga didilis dito sa ating bansa. Imbis na makatulong, dagdag pa sa problema. Tapos naman, bagong chismis, nahuli na raw yung nagtangka sa buhay ni Sergeant Oli Gutesa. Guys, kapag may nangyari dyan, basahin ko nga ulit itong comment dito. Kapag may nangyari dyan, tandaan nyo yung kasabihan ng matatanda. Ang kasabihan ng mga matatanda na kung sino ang naglabas, siya rin ang magliligpit. Mas nakikita ko pa nga yung senaryong ganun eh. Kasi anytime pwede bumaliktad si Gutesa eh. Sabihin niya, nautusan lang po ako eh. Binayaran lang po ako eh. Tinakot lang po ako eh. Pwedeng ganon. Hindi ko sinasabi ganon, pwedeng ganon. Kaysa doon sa senaryo na ito talaga ipagugurgor dahil doon sa kanyang statement o kanyang testimony. Yung testimony niya, hearsay lang naman yan eh. Bakit mo pa pag-aaksaya ng oras yan? Bakit mo ipagugurgor yung tao? Wala namang bearing yung sinabi. Di ba? Mas may isip pa natin na kung sakali may mangyari dito, ang may pakananyan, yung natatakot na siya ay bumaliktad at siya ay magsalita na siya nga ay kumbaga naitanim lang. Di ba? Pwede pong ganon. Hindi po natin sinasabing ganon. Pero pwede pong ganon. Di ba? O so, ilan po mga kababayan. Huwag po basta-basta maniniwala sa mga chismis, lalong-lalo na kapag ito'y galing sa mga DDS. Kadalasan po dyan, fake news. At ginagawa lang nila ito para talaga manggulo dito sa ating bansa. At i-confuse ang taong bayan. Imbis na mag-concentrate ang taong bayan sa ginagawa ng administration, ng Marcos administration, ginugulo nila yung isip ng tao. Pare-pareho sila. Para hindi makita, mabulag yung mga tao sa ginagawa ng gobyerno na pinipilit iangat itong ating bansa. Lugmok na tayo eh. Etong Marcos administration, pinipilit kumakapit, umaakyat, inaangat kahit hirap na hirap. Bakit hirap na hirap? Kasi po doon sa paa, hinihila po pababa na itong mga didilis. Hirap na hirap po tayo umangat kasi meron pong humihila sa atin sa dito sa baba, pababa, hinihila tayo pababa. Kaya tayo po mga kababayan na naniniwala po dito sa administrasyon, ang gawin po natin, itulak po natin ang administrasyon pataas. Para habang umaangat po ang ating bansa, umaangat po ang ating bansa, tapos may humihila sa paanan, tayo naman itutulak natin. Itutulak natin para mas malakas ang puwersa ng pagtaas ng Pilipinas kaysa doon sa paghila ng mga gustong pabagsakin itong ating bansa. Ayun po, ganun na lang po gawin natin mga kababayan. Huwag po kayo basta-basta maniniwala. Kasi once naniniwala kayo, maguguluhan na kayo, confused na kayo, hanggang maniwala na kayo. Pag naniwala na kayo, sayang po.
dinabilang na kayo sa mga sinungaling. Oh, 'di ba? So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.